yan, abay, ang PNP nag-issue na ng statement. Hindi daw nila isi-serve ang warrant of arrest ng ICC dahil hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Bago natin panoorin yung buong paliwanag ni Attorney Harry Roque tungkol diyan sa warrant of arrest daw ng ICC para kay Tatay Diggs, ay gusto ko lang kumustahin yung mga masyadong excited na maaresto si dating Pangulong Duterte. Masyadong gigil na gigil sa mga Duterte. Ano, kumusta naman kayo? Naghihintay ba kayo sa wala? Ano, excited ba kayo pero wala naman pala? Okay, pwede naman nating sabihin na totoo talaga na merong warrant of arrest dahil yung nagreklamo mismo ang nagsalita na si Trililing Sino ba yon? Trillanes. O, di ba? Isa siya sa nagreklamo, nagpasa ng mga evidence daw di umano doon sa ICC at siya mismo nagsabi na may warrant of arrest na. Yun lang nga lang ang tanong. Paano nila i-serve yung warrant of arrest kung ayaw makipagtulungan ng gobyerno? Hindi naman pwedeng yung ICC lang pupunta dyan sa Davao. Ano yon? Kailangan mayroong mga pulis ng galing sa gobyerno natin. Kung ayaw makipagtulungan, wala, hindi nila masiserve. Ang mangyari niyan, hintayin nila na magbago ang desisyon ng Pangulo or hintayin nila na may magiging Pangulo na anti-Duterte o galing sa Dilawans, galing sa Pink Flowers, hindi na makakabalik yan. Sa tingin nyo ba makakabalik yan? Ito, panoorin natin ang buong video na paliwanag ni Attorney Harry Roque. Binibigyan po ng kumpirmasyon na sinabi talaga sa akin yan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na anytime pwede siyang arestuhin. Pinanindigan ko po yun. Pero nung tinanong ko siya, saan mo nakuha yung impormasyon na yan? Dahil nasa telepono lang kami nag-uusap, ang sabi niya, ay, hindi ko pwede sabihin dahil nasa telepono tayo. Okay? Pero siguro naman, naniniwala kayo dahil siya yung dating presidente, ang dami niyang sources of intel. No? So ako, hindi ako nagdududa kapag nanggaling sa bibig mismo ni dating presidente na may banta na siya i-arestuhin. Baka isipin daw ng taong bayan, ito ay sa pananaw ni PRRD, na takot siya doon sa warrant of arrest. Hindi po. Ang sabi niya, kung ang warrant of arrest ay galing sa International Criminal Court, haharapin ko sila, pero hindi ako magpapahuli ng buhay. 80 years old na ako, okay na ako. So wag po kayo mag-alala ha. Matapos lumabas yung balitang yan, abay, ang PNP nag-issue na ng statement. Hindi daw nila isi-serve ang warrant of arrest ng ICC dahil hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Na position din namin. Lilinawin ko rin po, nung aking siniwalat na posibleng pag-dismantle sa Task Force Davao, yung impormasyon na yan, hindi po galing kay PRRD. At hindi ko po sinabi na utos yan ni PBBM. Yan po yung impormasyon na nakuha ko sa isang very well-placed na informant na taga Armed Forces of the Philippines din. Okay? So, nag-issue po ng video ang Chief of Staff, si General Browner, at saka yung tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na wala raw katotohanan yan. Nagagalak naman po ako na walang katotohanan yan. Kasi nga, kaya ko siniwalat yan, walang dahilan para ma-dismantle ang Task Force Davao. Unang-una, hindi po yan private army ng mga Duterte. Ang Task Force Davao po ay isa sa pinaka-epektibong paraan para makontra ang mga terorista at iba pang security threat, hindi lang sa Davao, kundi sa buong Mindanao. So kung i-abolish yan dahil nga sa politika, dahil ang tingin nila, private army yan ni Presidente Duterte, ang magsasuffer po, ang magdurusa, ang mga taga Mindanao. Makokompromisa po yung kapayapaan sa Mindanao. Mantakin niyo po ha, napakatahimik ng Davao. And yet, katabi niyan, ang BARM, ang Maguindanao. Nasa gitna po yan nung talagang magugulong mga probinsya. At Task Force Davao talaga ang nagpanatili ng kapayapaan. Hindi lang po sa syudad ng Davao o sa Davao Region, kundi sa buong Mindanao. So, maraming salamat, General Browner. Maraming salamat sa spokesperson dahil yan po ang ating intensyon nang linabas natin yung impormasyon na yan. Hindi po dapat matuloy ang pagdidismantle ng Task Force Davao. Hindi po yan private army ng mga Duterte. Yan po ay para sa seguridad ng mga taga Davao at taga Mindanao. Oh, malinaw na. Yung mga issue na itong nakaraan, malinaw na. Meron naman, posible talaga mayroong warrant na kaso nga lang, hindi pa ma-serve nila ngayon. At parang tahimik muna ngayon si Trililing. Ay,
Trillanes pala. At yung mga nagme-message pa talaga sa akin na napakahaba-haba ng paliwanag, napakahaba-haba ng opinion daw niya, ay, ba't ayaw niyong gumawa ng video? Gumawa din kayo ng video, gumawa din kayo ng vlog, i-post nyo sa social media. Hindi yung i-message sa akin na napakahaba-haba dahil hindi nagustuhan yung opinion ko. Nako, ang gusto nyo pala, lahat ng tao dito sa Pilipinas maging kagaya nyo mag-isip. Kung ano kayo mag-isip ngayon, ganun din ba ang gusto nyo mag-isip yung iba? Iba-iba tayo ng opinion. Respeto na lang sa... Kung ayaw nyong tanggapin yung opinion ng iba or opinion ng isang vlogger, gumawa din kayo ng video, mag-vlog din kayo, at titingnan natin doon kung kanino may naniniwala o sino yung may kapanipaniwalang opinion. Sus. O, ayan na. Linaw na. Sa susunod niyan, tatahimik yung issue ng ICC at ibang issue na naman ang ibabato sa mga Duterte. Asahan natin yan. Pero habang si PBBM ay gustong mabuo yung unit team at nakita naman natin na okay naman sila sa ngayon ni Vice President Sara Duterte, suportahan natin yung unit team. Pero kung darating ang panahon na sisiraan nila ng sisiraan yung Vice President, ibang usapan niya. Dito na lang, thank you.